Agad na nakipag-ugnayan sa tanggapan ng ombudsman ang abogado ng mga dating sundalo na si Attorney Leveto Baligod matapos po ang recantation ng 4 na miyembro ng tinaguriang Brave 18. Naniniwala si Baligod na maaaring may iba pang nakinabang bukod kay Martin Romualdez sa pagbaliktad ng 4. Samantala may mensahe naman ang tumatang leader ng Brave 14 na si Johnny Buduan para sa mga bumaliktad sa kanilang mga naunang testimonya. Si Margaret Gonzalez sa balita. Ito ang 4 na miyembro ng tinaguriang Brave 18 na nag-recant o bumaliktad kaugnay ng kanilang mga inihaing sinumpaang salaysay sa Office of the Ombudsman tungkol sa umunay maleta delivery scheme. Nagpahayag ng awat paghihinayang ang tumatayong leader ng grupo na si Johnny Buduan sa pagkalas at pagbaliktad ng 4. Iginet niya na hindi kasinungalingan ang kanilang mga isiniwalat at kusang loob ang kanilang ginawang paglalantad. Sa recantation ng 4, sinabi umano ng mga ito na pinangakuan sila ng financial assistance kapalit ng kanilang mga testimonya laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Masakit para sa akin. Kasi unang-una, since nung lumabas kami, talagang napag-usapan namin, ma'am, na kahit anong mangyari, walang kakalas. Kasi lahat ng mga binitawan namin o lahat ng mga pinahayag namin ay totoo lamang. Itong inilabas namin, laban ito para sa bayan. Ako, ma'am, naaawa ako sa kanila. Kasi unang-una, although na nabigyan sila ng promesa na tatanggalin yung kaso, pero hindi nila iniisip yung ginawa naming affidavit na voluntary kami nagbigay ng affidavit sa ombudsman, ng individual affidavit, na pumirma kami mismo sa harapan ng mga 8 abogado doon. So hindi kami pinilit doon. Kusa namin binigay lahat ng mga nalalaman namin doon. Hindi rin umano nagustuhan ni Buduan ang mga pahayag ng 4 laban sa kanilang abogado na si Attorney Leveto Baligod. May mensahe siya sa mga bumaliktad. Kusa po kami na lumapit sa kanya para may lantad itong lantarang korupsyon sa ating bayan. At yung sinasabi nila na pinangakuhan kami ng pera, wala po yun. Napakasinungaling po nilang 4. Kaya mahiya naman sana sila, ma'am, sa ganyan na paninira nila. Alam niyo, ma'am, si Ma'am Malo at saka si Sir Levy, halos pakainin kami, ma'am, sa 2 palad nila. Pero nagawa pa rin nilang parang sisiraan pa. Kaya awang-awa ako, ma'am, sa 4 na to. Kung ano mangyari man sa kanila, sana hindi na nila pagsisihan po. Ayon kay Buduan, solid na ang natitirang Brave 14 at wala nang susunod sa yapak na mga kumalas. Alam umano nila mula pa sa simula na malalaking personalidad ang kanilang haharapin sa kanilang mga inilantad. Itong Brave 14, talagang kinausap ko ng bawat isa. Ang sabi sa akin, kahit ano mamatay man kami dito sa lupang sinilangan, wala pong ma'am. Wala na pong babaliktad. Solid na po ito, ma'am. Una nang naghinala ang Office of the Ombudsman na maaring si Romualdez ang nasa likod ng recantation. Ayon kay Ombudsman Boy Remulla, posibleng maging akusado ang 4 na bumaliktad sa mga kasong isasampa kaugnay ng investigasyon kay Romualdez. You're saying po na posible na ang kampo po ni Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-recant. Siyempre! Sino pa? Sino pa ba ibang nakikilabot sa pag-recant yan? Nakipag-ugnayan na rin umano si Baligod sa tanggapan ng Ombudsman matapos siyang ipatawag kasunod ng recantation ng ilang miyembro ng Brave 18. I subscribe to that suspicion, no? And hindi naman siguro si Speaker Martin lang ang nakinabang dito. Kasi may mga iba na I know are cooperating to convince may mga pinipili silang tao para mag-withdraw, no? So, marami sila, hindi lang naman si Speaker. Ayon kay Baligod, ilalabas ng kanilang kampo sa mga susunod na araw ang mga hawak nilang ebidensya ng umano'y may suhulan kapalit ng recantation ng mga dating sundalo. Nakapagpiyansa na ang mga dating sundalo sa 4 ng korte matapos ang paglabas ng warrant of arrest sa mga kasong isinampa ng Department of Justice. Ayon kay Baligod, sa Las Piñas RTC pa lamang ay lagpas 1 milyong piso na ang kanilang binayaran para sa piyansa. Nagpalipas muna ng gabi sa Las Piñas City Jail ang mga dating sundalo matapos hindi umabot sa oras ang kanilang piyansa sa Las Piñas RTC dahil umano sa magkaragdagang dokumentong hiningi ng korte na sinabing hindi pangkaraniwan sa paghahain ng piyansa.
Naging emosyonal naman si Baligod ang mabanggit ang buhos ng suporta para sa piyansa ng mga dating sundalo. Sa Caloocan Court, we spent about 679,000, no? In Muntinlupa, about 20,000 lang. In San Juan, 140,000, excluding yung mga ibang fees, no? Yung JDF, etc., no? Research fund, etc. But dito ang malaki. So it's 1 million mahigit, no? 1,030,000 plus. For this court alone. Oo. So, nakapag-ipon din kami ng mga contribution galing sa iba't ibang mga kababayan natin. At again, I will take this second opportunity to thank, gusto kong magpasalamat po sa inyong lahat na kahit po talipa pa lang ang inyong negosyo, yung taga Cebu, yung taga Quezon City na nagpadala ng 1,000, ay kwan po yan, ang value po niyan ay hindi natin makukwenta sa amount. Ang value po niyan ay dahil nanggaling po sa inyong puso, no? Maraming salamat po, no, sa inyong lahat. Yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa na ipapadala sana ninyo yan sa inyong mga pamilya na nandito sa Pilipinas, na kaya kayo nag-abroad ay para maiangat din ang buhay ng inyong pamilya. Bagkus ibinigay nyo pa para sa tulong sa mga sundalo natin, no? Nagbigay rin si Baligod ng mensahe sa 4 na kumana sa grupo. I do not wish anything bad for them, no? Nagdesisyon sila para sa pamilya, no? And yun lang, nalulungkot ako na sa mga darating na panahon, dahil sa kanilang makitid na pananaw sa sitwasyon, sila ang maiipit in the future. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.